Ngayong agagid sa tanan. So this is the second Sunday of January. So talayon kitang Ginoo nga ari naman kita makaupod sa panimbahon nga kay kita subong makalub the night to praise God. To start our worship service, let us start with a silent prayer. For our opening hymn, let us sing Praise Him, Praise Him. Let us sing this prayerfully and let us sing the first, the second, and the last stanza pangabayon tamo sa pagtindog sa aton nga call to worship. Ready? Sing. Pangabayan naman sa pag-indog niyo. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Every port of loving sound is green. Jesus, Savior, reign forever and ever. Crowning, crowning, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Far and holy, and to the Lord belong. Praise Him, brothers and greatness. Praise Him, ever in joyful song. For our call to worship, maybe Miss Carlota Sumugat. Reading from the book of Psalms,
Psalm 100 verses 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Verse 5. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues to all generations. The reading of this word. Request Pastor Samuel. Magapangamuyo kita. Ginawa may namon, we acknowledge your holy presence. Lord, ang imo Ginoong presensya, nagatuo kami nga yari tiri Ginoo. O ang imo pulong nagasiling na isa o kundua nga nagatipon sa imong ngalan. Yari ikaw Ginoo sa tungod namon. Gani Lord, nagapasalamat kami that we can come together as one sa pagsimba at pag-alagad sa imong ngalan. Lord God, nagapangahay kami Ginoo sa iyong paglimpyo sa tagsa namon ka mga kabuhi, sa mga kasalanan, ayhan sa amon mga pangunahuna buhat, sa amon Ginoo mga pululungon. Patawara kami Ginoo, limpyuhi kami Ginoo sa hamiling ang dugo ni Kristo Jesus. Agod Ginoo nga mangintakos kami sa pagpalapit sa imo, sa pagsimba sa imo ngalan, sa pagpalawag sa imo gamanan nga ngalan Ginoo. Sa sininga tinion, nagapangaya kami Ginoo, ikupi ini nga duog sa imo balaan nga presensya. As we take authority in the name of Jesus, inakamand namon ang kaaway sa pagpalayo in Jesus' name. Lord, fill us, O God, with your Holy Spirit. Agad Ginoo, ngayang tagsa-tagsa namon ka mga ginahimo Ginoo, makahatagit sa paglipay kag paghimaya sa imo. Ginoo, salamat sa kabuhi nga imo ginhatag sa amon. In pamata naman imo kami Ginoo sili nga kagahon. Salamat Lord for another chance nga imo gihatag. Salamat sa kabuhi, salamat sa strength, salamat sa mga answered prayers. Salamat Ginoo sa imo pag-ayo sa amon mga ginabatya Ginoo. Salamat sa paghimuno sa amon mga kinanglanon. Lord, ang tanan Ginoo nga sustenance nagikan gid sa imo. Lord, salamat sa oxygen nga amon nga ginalanghap sa sini nga kagahon. Bisan pa sa mapuglaw Ginoo nga panahon nga imo gihatag nga makatipon kami Ginoo. Thank you so much, O God. Ginahimaya ginamo na imo ngalan. Ginapasalamatan. Kag nagapray kami kabay ikaw gid magpakamaayo sa tagsa-tagsa sang imo mga kanakan nga nagkari. Sa imo mga tumuluo. Padayon ikaw Ginoo sa pagbendisyon, sa pagbless Ginoo, sa amon Ginoo pangabuhi. Sa amon mga physical Ginoo nga mga kalawasan, we pray that you will give us, O Lord, good health even for this 2025, O God. Nagapangamuyo kami, protection ni Ginoo tagsa-tagsa sa imong kanakan. Kag Lord, nagapray kami Ginoo, kabay ko magpakamaayo sa tagsa-tagsa sa amon. As a testimony of your name, O God. Nga ikaw, buhi namon nga Dios nagaupod gid sa amon. Kag nagapakamaayo, kag nagahatag sang favor. Gani Lord, sa sininga tinion, we pray for your blessings for each and every one of us. We pray also Ginoo sa amon mga kauturan nga nagaupod sa amon online. Kabay ikaw Lord magpakamaayo sa ila. Tagsa ka pa ni malay Ginoo, nga kabahin sini Ginoo nga simbahan. Kabay ikaw magpakamaayo. Even our neighbors, O God. Bless us, O God. Kaya ginatugyan ginamo ni tanan, pasalamatan as we pray for blessings sa amon nga leader, kay Tuto Brian, hatagi siya sa skills and wisdom, O God, sa pag-lead sini nga pagpanimbahon. Bless him, O God. Bless man si Carlota, si Crystal sa pag-operate. Kag subuman Ginoo, we pray that you will give us, O Lord, strong signal Ginoo sang amon nga internet connection. Agad Ginoo mapalapnag ang imong balaan nga mga pulong sa tagsa-tagsa sa bugos ng kalibutan. Ginatugyan namon ang tanan Ginoo kag ginabalik ang paghimaya, pagsimba sa imo Ginoo. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manuluwas, ining amon pangamuyo kag pagpasalamat. Amen. Glory be to the Father,
Thank you, Gid. Kag antes kita mamati isang pulong sa Ginoo, magpamati kita sa special number na pagdalon sa Alaton Ministry.
Amen. Thank you, Gid, for that wonderful singing choir. And welcome back, Tonilo. Okay, dalayawan yun ang ginoo nga si Tonilo aga. Baskog ang choir. Basta si Tonilo. Sa tanan nga prayers yung recovery, kag healing. Pamatian gid sa ginoo, pagsubong, ari gid si Tonilo kaupod na ton subong. Now, let us prepare our hearts and minds para sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga pagkatuon ni Pastor Robert Simon. Okay, good morning. Good morning everyone. Welcome back sa aton nga pagpalimbahon sining kagahon. Manong Nilo Alibuga, welcome back. Bigla mo ito, 1 year tuloy kita na 2024, December, kaga subong January na. Okay, no? Dalayawan. Kaga nagbalik ang kasigla, no? Sa ato niya choir. Pero wala si Manong Edmond. Okay, so, daso naman Okay, tuklito ng team. Dalayaw nilang Ginoo sa sining nga tinion nga ginhatagan niya kita sa kagilan nga makasimba naman ka makaalagad sa aton nga Dios. And pasalamat kita nga sa sining tuig 2025 ang Ginoo padayon nga nagabulig sa aton kag matalupangdan aton nga yara gid siya sa aton nga kabuhi. Amen. Kay buhi ang aton nga Dios. Kag wala gid siya nagapabaya sa aton. Kag siling diri sang pulong sa Ginoo nga magpanawag kita sa iya, no? Unahon naton ang pagdangop sa Ginoo before anything else. Kay ang Ginoo man ang ginahalinan sang tanan nga pagsabat sa aton nga pagpangamuyo. So sining bulan ang aton nga tema nagapadayon sa gihapon about prayer, no? That we have started the new year 2025 with a prayer of thanks, prayer of guidance. Kaga sa sining aga magatuon kita nanungod sa pagtugyan sang tanan sa Ginoo. Itugyan naton ang tanan sa Ginoo. And for sure, as recorded in the Word of God, that there will be miracles if we believe. Amen? Okay, so diri sa pulong sa Ginoo buksan naton Matthew chapter 14 verse 13 to 21. Let us read this responsibly. I will read 13 and verse 14. Magasabat kamo. Let us read this responsibly. Bulos-bulos kag sa diri sa verse 21 pagatunganan naton. Okay? Matthew chapter 14 verse 13 to 21. No, common ining text sa aton nga ginatun-an sa pulong sa Ginoo. Matthew 14 verse 13 to 21, the feeding of the 5,000. Okay? Basa ko diri verse 13. Ara na, ready? Verse 13, mag-una ko sa verse 13. Matthew 14 verse 13. The Word of God says, when Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And when Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, this is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. But Jesus said unto them, they should not depart, give you unto them. And they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, bring them hither unto me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. They all ate, and were filled, and they took up to the 12 baskets full. Tunganan natin verse 21. And they that had eaten were about 5,000 men,
beside women and children. Kabay ang Ginoo magpakamaayos sa iya mga pulong. Let us pray. Lord God, thank you so much, O God, that we have this opportunity you have given us to open your holy words. Lord, be with us, be with your servants, O God, as I deliver this message. Kabay ikaw, Ginoo, ang iyong balang Espiritu maghahatag sa amon sang langit nun nga kaalam, nga maintindihan namon ini, kag matipik-tipik namon ang imo mga pulong, agud mahanpa namon ang imo Ginoo mga mensahe. Lord, kapusang kaaway nga na mag-distract sining pag-deliver sa imo Ginoo mensahe. In the name of Jesus, cover us, O God, with the precious blood of Christ. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ning amon pangamuyo. Amen. Ang pulong sa Ginoo nga aton ginbasa pagbugid lang ginatawag ini the feeding of the 5,000. Considering diri sa verse 21, hindi lang 5,000 kaya ang ginaisip sa una mga tao lang nga lalaki, no? Bisan pa gani isang unang nga tsimpo, no, sa Amerika, ang pwede makabuto lalaki lang, no? That is why ang right of suffrage gin-expand agud mag-include sa mga babae. So ang ginaisip diri nga 5,000 nga ginpakaon out of 5 loaves and 2 fishes or 2 ka isda, 5,000 ka mga lalaki beside women and children. So nakita naton nga ining istorya nagpakita sa aton nga si Kristo Jesus had the power, no? May ara siya gahom agud mahimun-an ang mga kinahanglanon sa mga tao. Amen? Kung kaisa nag-aabot sa aton nga grabing aton nga mga kinahanglanon, dumakasiling kita na daw, hindi natin masarangan. But when the time comes, the Lord provides our needs. Amen? Amo na yan ginapakita sa Ginoo. That is why, this year 2025, bisan wala kita makibalo, hindi nato may baluan kung ano ba lang pagkadalon sa 2025, ang Ginoo yari upod sa aton. Hindi kita makahadlok. Amen? Kaysa nagliligan ng mga tinuig siling naton sang pag-abot sa 2020 do hindi kita makasurvive sa 2020 sa pandemic, di ba? Kay minilyon na itong nagbatian natin sa balita na nagkalamatay sa pandemic, sa virus, pero ari kita subong. Amen? Kaya nga awan malampuasan tayo ini. It will come to pass. Kay ang Ginoo has the power to meet the needs of the people. Kung diri sa pulong sa Ginoo gin-record kita diri, ang kamatuoran nga sa diin ang Ginoo nagpakaon sa 5,000 ka mga tao wala labot sa mga babae ug mga kabataan. He can certainly provide for our needs as well. Amen? Amoy ning aton nga naobserbaran diri sa pulong sa Ginoo. Ang una diri nga observation naton, the Lord Jesus looked at the situation and saw an opportunity rather than a problem. No? Pag-abot para sa problema, ang atong yung pagtulog, di ba, kasi kita, ato ang solusyon sa ining problema. Di ba? Ginalantaw nato ng atong ikasarang. Anong atong capacity? Kung kaysa masiling kita daw, hindi kita makasarang sini. Apang, kung tulukon naton ang source ng atong nga bulig, masarangan ini sang Diyos. Amen? Amo ginang ato niya ibutang sa ato pangununa tagi pusoon. Hindi ako sini kasarang sa ako lang kaugalingon. Apang ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa aton that you look the situation hindi paagi sa aton nga ikasarang kundi sa ikasarang sa aton Diyos. Amen? Amo na iyang aton nga pag-atubang sa 2025. No? Nga bisan hindi nato masarangan sa aton kaugalingon, ang Ginoo nagatulok sini kag masarangan ini sang Ginoo kag ginatulok ini ni Kristo Jesus as an opportunity. Oportunidad ini paano ka makasiling. So may isa ka story na share ko naman diri nga duwa ka salesman gani nga ginambal sa iyang boss ang ilang negosyo sapatos gipadala sila sa isa ka isla. Gipadala una, ang isa ka maayong na salesman, pag-abot dito, nakita yung mga tao wala nagatsinilas. Nagatiniin.
Nagpauli siya kasi niya, boss, hindi ko ito pagpadala. Paano ko ito kabaligya kay mga tao ito'y naanad sa tiliil. Di sapatos ang aton nga negosyo. At sige, ipadala ko lang ikaduwa nga salesman. Pag-abot ito, siling sang salesman, tigto na ako i-assign boss. Kaya imagine ka na, bilog nga isla, akon baligyaan sa sapatos. Wow. Di, may duwa ka tao, nagtulog ang isa problema, ang isa yan nakita niyang problema, kag may oportunidad. So in every problem, there is an opportunity. Amo ini si Kristo Jesus. Siling diri sa pulong sa Ginoo sa verse 15, and when it was evening, kundi si Kristo Jesus naglakad, nagkadto sa isa ka doon disyerto na nga lugar, pagkaibalo sa mga tao, kasi Kristo Jesus nagpang-ayo, nag-ayo sa ilang mga balatian, nagapamati sila sa mga mensahe sa Ginoo. Sila sa mga tao, kadtuan ka to, no? Wala sila kapaminsan nga kung maglabuon na ikaw galing dito sa wayang-wayang sa desierto, wala ka na tumaklan pagkaon. Di pagkakita sa mga disipulo, sa verse 15, nagsalindari, and when it was evening, his disciples came to him saying, this is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away that they may go into the villages and buy themselves victuals. Sa iban nga version, Ginoo, papauli ang mga tao kay nagadulom na, nagasirom na. Agod nga makalabot sila dito sa tihak nga barangay nga may mga baraklan dito sa pagkaon. Kay ini ligwin nga lugar. No? So, ang inangambal sa mga disipulo. Ang mga disipulo ni Jesus nakakita sa problema. Apang si Kristo Jesus naghambal sa ila nga hindi niyo pagpapaulion ang mga katawan kay may oportunidad si Kristo Jesus. Anong oportunidad yung nakita ni Kristo Jesus? This is opportunity na ginahatag sa mga katawan sa Ginoo agod nga maministeran ang mga kinanglanon sa tao. Amo niya nakita ni Kristo Jesus, hindi yung problema, kundi great opportunity to minister to the people. Kasi ni Kristo Jesus, makanunuoy manining ang mga tao, kaya nga aman, hindi mo rin maubos isa lang kapag pungko mapang-ayo ang ilang mga ginabatya. Crowds. Imagine ka na, magtipon ka lang gani, 500 ka mga tao, medical mission, gulayan ka mag-manage, di ba? Iniya 5,000 men beside women and children. Utang ta abi ang children kag ang women abi mga 2,000. 7,000 ka mga tao. May mga kabataan pa da nga nagadinalagan. Di ba? Mabudlay kayo. Pero sa ni Kristo Jesus, opportunity ini agud nga maayo ang ilang mga ginabatsyag. Agud matudluan sila sa madamo nga mga butang. Agud mawalian sila about the kingdom of God. Wow. Opportunity gali ini ang problema nga nakita sa mga disipulo. Kag number 2, it is the great opportunity to manifest the power of the Lord Jesus Christ. Sometimes, nag-abot sa aton nga problema, abi naton, problema na siya, pero opportunity na sa Ginoo mapakita sa aton nga buhi ang aton nga Diyos. Amen? May baluan naton. Kaya kung hindi naton na-experiensyahan inyong mga problema, doon hindi tagid ma-prove as long as hindi naton lama experience diri ang pulong sa Ginoo sa aton nga kabuhi, it will remain as a story. Di ba? Amo na sila nila sa mga katawan, sila sa iban. Ano lang niya siya, istorya lang na ang Bible. Pero kung na-experiensyahan ba na mo, ang Biblia sa imong kabuhi, ari may problema ikaw, ginsiling sa Ginoo, mga muyo ikaw, ang Ginoo nag-provide sa imong kinanglanon, makasiling ka, tested and proven. Labi na ining verse kay gina sa ulo naton, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
shall be added unto you. All these things that we need before sila ang verse naghambal sa atong pagkaon, sa atong gabisti, sa atong makinanglanon, do sa ilim nun. Ang Ginoo maga-provide sina sa atong kinanglanon kung unahon naton ang Ginoo sa atong nakabuhi. Amen? Amoy na siya. Tistingan tara na ilang pulong sa Ginoo. That's why let us not just focus on the problem, but let us look for an opportunity in every problem. Ano ay handling opportunity? Diba? Amoy na siya ang aton nga matun-an sa pulong sa Ginoo. Siling sa isa ka author, John Adams, every problem is an opportunity in disguise. Diba? Nga ano discovery ang mga damo ng mga invention? Kaya may problema. Problema naton sa una, suga. Diba? Magsindi kita sa kandila, mahuyop sa hangin, mapatay. Diba? Magsindi kita sa king-cake, no? Ka-experiensya ka mo, sa una wala pa electricity sa mga lugar. Anong ginahimo sa tao? Mitsa. May gas, butangan sa pabilo, no? Diba? Amo na ginasulo, no? Amo na sa una. May problema. Kung amo nang permi ang ato nga suga, di siyempre may problema kay nga aman. No? Napuno sang biro ang imong ilong pagkaaga. Maglibuling, no? Kaya nga aman, amo na siya nga ato nga suga. Pero, tungod sa problema, si Thomas Edison, na minsan siya, niya anong pwede man, nga magsiga siya, bisan anong mahuyok sa hangin, hindi mapatay, na-discovery ang bulb, ang bumbilya. Sang na-discovery ang bumbilya, natunan ang concept, ginpalaba ni Agapito Flores, amo na ang fluorescent. Okay? Grabe, no? Kita natin, Pinoy ko na ang nag-una-una sa fluorescent. Kay bulb man lang niya sa mga kano mo. So, ibutangan niya sa filament ni Agapito Flores sa piyak, no? Kag naglaba, amo na nga nagsanag. Subong, ang bulb subong LED na, no? Bisan hindi siya laba, masanag man sa sagihapon, no? So may problema sa suga, may opportunity kag nang magaranon si Thomas Edison. Amen? No? Ano siya? So kinahanglan tulukon nimo ang problema as an opportunity. But dwelling on problems, mag-focus ka lang sa problema, ang problema ko, ang problema, madalman kita. Diba? Tulukon nato niya above the problem ang Ginoo. Amo na ba nga sa sining kalibutan, kung sige ka lang tulok sa palibot, sige ka lang giduko, nagaduroy lang kita, nagaduroy, tangla man kita sa Ginoo from time to time. Diba? Agod nga manghayag kita sa bulig sa Ginoo, magayaan niya kita. Diri siling sa pulong sa Ginoo, si Apostle Paul nagapanugyan sa aton, Ephesians chapter 5, verse 15 to 16. Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Bantayan naton nga may mga oportunidad sa aton nga kabuhi nga hindi naton pagpaligaron. The opportunity to serve God, i-grab ni naton. Opportunity nga ginahatag sa Ginoo, i-grab ni naton, hindi naton pagpabayaan. Kaya nagalipas sila. Diba? Kung maglabay ka ng opportunity, kag hindi ni mo madakpan, baw, makasiling ikaw, kanugon sang opportunity. Diba? Amoy na siya. Kinaglan. May ara ka gid himuon. A good ma-change for the better. Let us make a difference in our lives by grabbing the opportunity nga nag-aabot sa aton in disguise sa mga problema. May isa ka composer sa kanta, ang iya ba lang nga na-compose 9,000 hymns si Fanny Crosby. I-research na sa Google. Balo ka mo kung ano, sang pila pa lang sa months, 2 months old, nabulag siya. 2 months old, nabulag siya. Pero,
Tungod kay hindi siya makakita ang iyang nga igdulungog lang iyang nga padulungan, daw nagtanlas, no? So, nakakompose siya sa mga hymns. 9,000 hymns. Imagine ka na, no? Ining mga ginakanta nato ni sa mga hymnals ni, ginakanta nato sa choir, may ara dira nga mga ginhimo, gincompose si Panic Crosby. Bulag siya. Kabati ka mo sa mga nagsikat nga mga singers, si Willie Garte, no? Sino pa gid, no? Nga nakakompose, nakahimo sa mga butang niya sa diin, bisan pa may kulang sa ila, apang ang iya nga problema naging opportunity. Okay? Si Nick, inanang without limbs. Nabunang siya, wala siya kamot, wala siya tiil. Imagine ka na, no? Bawa nakakita ko sa iya nga seminar one time. Saring niya, ang Ginoo may plano gid nga maayo sa imo. Saring niya, nang tawayo bala ako, ulod siya mo. Kaya wala siya i-search sila sa YouTube. Wala siya kamot, wala siya tiil, nabunang siya. Sa nagwali ko no ang ilang pastor, we are created equal before God. Gitulok yung kamot siya kay tiil. Gitulok yung mga upod sa simbahan. Kumplito yan, may kamot kay tiil. Sabi niya nga equal, daw hindi man equal, no? Kaya nga man, siya yung wala sa kamot kay tiil. Pero, tungod sa iya nga kakulangan, nag-inspire sa iya nga mangin very good speaker. Kaya nga man, matindog yan isa sa babaw labisa. Sabi niya, ako galing makabalo kung maglangoy nga wala ko sa kamot kay tiil. Kamu pa yan. Naging successful siya nga motivational speaker. Nga kulang siya sa kamot kay sa tiil, kamu pa ayan, na kumplito ka mo. Wow. Tindaho mo gito, nag-review ng mga audience niya. Kaya nga, naluoy sa sabi niya, kung matumba ko, kag wala ko sa upod, budlayan ko magtindog, kaya wala siya kamot yung tiil mo. Wala ka mo, ginano niya, natumba Tumba siya, budlayan sa tuod magtindog. Pero ginano niya, ginfold niya nga lawas, ito ulod la. Kag nagtindog, no? Sabi niya, pwede gali, no? Kaya mo na siya opportunity na ginahatag sa iya tungod sang iyang mga kakulangan, may ara siya, powerful yung message. If I can do it, you can do it, no? Kaya ang Ginoo naghatag sa aton sang intelligence. Kag na-observe naton, ining miracle na nag-abot sa mga katawan diri sa 5,000 ka mga tao, nagsugod ang isang sano. Sang ginahatag, sang bata, ang iya 5 ka tinapay, kag 2 ka isda. Amo ining naobserbahan naton. Madamo kita sa mga butang sa atong kabuhi, nga nagasiling kita, Lord, paano hindi Ginoo akong kabuhi kay kulang ko? Wala ko ka college, wala ko sang training nga amo sini, wala ako sang kwarta nga amo sini. Paano ako? Paano ako pagpangabuhi? No? Ang 5 ka tinapay, kag 2 ka isda, makaigo ayan to sa 5,000? Hindi. Sila sa mga disipulo niya, napakaon. Samtang si Kristo Jesus, nagahambal, nagawali dito, nagalibot ang mga disipulo sa niya, anong pakaon. Kani sa ilaman, 5,000. Uy, mga bata pa. Sa niya, sino may pagkaon da? Siling sa bata, sa niya, sir, ready sir akong balo, no? May tinapay ako din nga 5 ka barley loaves, kag 2 ka tinapay. Siling sa mga Bible scholars, ang barley loaves, amo na ko nung pinakabarato nga tinapay nga ginakaon sa mga imon, sa amo na nagsimpo. Anong mga common nga tinapay? Pandesal, guroy, no? O sa aton pa? Diba? O kung ano na? Puto? Oo, na. Barley loaves. Ang upod niya, isda nga smoked fish. Ang smoked fish na ganina, inablang ito paasuhan, no? Agud nga hindi na dali o panos, ginbalon sa bata. Hindi ina makaigo, no? Siling diri sa mga disipulo, pagkakita nila sa mga katawan, Ginoo, papaulian niya mga tao, send the crowds away, kay hindi kita makapakaon sini sa ila.
Siling ni Philip, gin-compute ni Philip, 5,000. 2,000 nga babae kag mga kabataan. Siling ni Philip nakato sa Ginoo. Diri sa John, siling ni Philip sa kay Jesus, 8 months wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Grabe, no? Sagad si Philip mag-compute sa iya Ginoo. Sa isip-isip ko lang Ginoo, ang 8 ka bulan nga sweldo, hindi makaigo. Ang average na sweldo sa mga 15,000, no? 15 times 8 months. 5,000, sobra ang pagkaulong mo. Paano may makaigo? Pero siling ni Kristo Jesus, papungko ang mga tao. Pag papungko, siling ni Kristo Jesus, niya di na to. Ano tong ara na available? Di malagit di ka tinapay, ang duha ka isda, ginkwa sa Ginoo, ipapungko ang mga tao, ginpasalamatan ni Kristo Jesus. No? Ano siling diri sa pulong sa Ginoo? And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake, and gave loaves to his disciples, and the disciples to the multitude, and they did all eat and were filled. No? Nagkaon sila, kandang busog sila. No? And they took up the fragments that remained, 12 baskets full. Ang 5 ka tinapay kay 2 ka isda, gipakaon sa 5,000 sobra nga mga tao. Kag sige kuha ni Kristo Jesus sa hatay sa mga disciple, no? Wala nagaubos. Kag ang nabilin ng mga fragments, 12 pa ka basket, tag isa-isagit sa mga disipulo ni Kristo Jesus. Amen? Gipakita sa Ginoo sa ila ang gahom sa Dios. Sang kagina nagalibog ang iyong ulo kaunod sang tao, ay tag isa-isa ka mo ka basket. Grabe na sa sobra nga pagkaon. Ano ang mensahe nga makita naton diri? If anything nga available, ihatag naton sa Ginoo, ang Ginoo magagamit sila. Amen? Ang aton kabuhi, kung ihatag naton ini sa Ginoo, ang Ginoo magagamit sila. That is why maging instrument kita sa Ginoo. This ordinary bread and fish become extraordinary tungod kay ginhatag nila sa kamot ni Kristo Jesus. Ang aton nga kabuhi mangin isa ka extraordinary nga kabuhi gamiton sa Ginoo. Ang aton talents, our abilities, our spiritual gifts, if we make them available for God. No? Ano man ang kulang sa aton? Ang aton nga tiyempo. Di ba? Puro tabisi mo. Nga ang mga katawhan nagakaluya sa ilang nga pagtuo tungod kay busy. Kabisi ko Hindi ko anay magano kay kabisi kit sa akon. May amo tong kilala ko lang nga grabe kit ka pisan-pisan di ka tao. Hagaron mo magsimba masaya. Ay pastor, ay Brad, hindi ko ano may simba. Kulang gani nga grabing akon nga kagahon pag dalang karbaw, no? Garado. Sila niya kulang pag gani nga bira-bira na ko adlaw. Buhidan ko pa isa ka adlaw, Domingo. Kulang na gid ang akon nga mangkinanglanon. Pero lantawan niyo bala ang mga anak sa Ginoo nagapahuway kung sa Sabado, naga-family time, kung Domingo nagasimba, siratida anay ang atong negosyo. Ang Ginoo nagaprovide sa ila mga kinanglanon. Amen? Wala nagakawadaan. Kaya ang Ginoo nagahimo sa mga butang sa atong kabuhi, sa mga supernatural thing, miracles. Miracle niya natabo. Kung nga makapakaon siya sa 5,000 ka katawan sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Ang Ginoo nagagamit sa aton as instrument or channel of blessings para sa iba. Kung ipagamit naton ang aton nga kabuhi sa iya. Gaabot ang tinion nga nagasiling ng Ginoo
madamo sa mga tao ang yara sa problema subong. Ang Ginoo nagapamangkot sa aton, sino ang akon gamiton kag ipadala. Sa nabatian ini ni Isaiah, sa ni Isaiah, there is a 6:8, Isaiah chapter 6 verse 8, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here am I, send me. No? Sila ni Isaiah, Ginoo, sa nagpamangkot ng Ginoo, sino ako ni padala? Sa mga katawan as a channel of blessings. Here am I, send me. Sila ni Isaiah. Kaging padala siya sa Ginoo sa pagwali sang maayo nga balita. Sila sa mga disciples, sa nagalakat si Kristo Jesus, nalabayan niya si Peter, si James, si John, kasi niya, follow me. O kasako gid sa ilan ni John, nagapangtahi sa ilan na net. Pagamba ni Kristo Jesus, you follow me. Ginbayaan nilang ilan na net. Kag nagsunod sa kay Kristo Jesus. Sila ni Kristo Jesus, I will make you fishers of men. Amoy niya siya. Pag abot natin dito sa langit, ining 12 ka disipulo minus kay Judas. No, kasi Judas, sige, betray niya ang Ginoo. Wala siya nagpadayon. Ining 11 disciples, kag may ara sila nga ginbulos sa iya, makita naton ini sa langit. Kung masiling mag-istorya din sila. Ngagin talikdan nila ang tanan sa kalibutan kag nagsunod sa kay Kristo Jesus. Let us be available to be used by God this 2025 as an instrument to accomplish His kingdom priorities and bless other people. Amoy ni ang kanugyan sang Ginoo. Ang lessons nga natun-an naton sa pagpakaon sa Ginoo sa 5,000 ka mga katawhan. Let us not just focus on the problem, but the opportunity nga ginadala sa inyong problema. Every problem has an opportunity to minister to the physical, emotional, and spiritual needs of the people. It is an opportunity to share the gospel and lead a person to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang isa ka punto diri nga whatever burden, whatever worry, whatever struggle and pain and problem we have right now, ihatag naton sa Ginoo. Kay ang Ginoo gid amo ang magasolbar sa aton nga mga problema. Amen? Amo na yan. Just like the 5 loaves and 2 fishes, ihatag sa Ginoo. I-surrender sa Ginoo. And believe that He can do supernatural things with it. And lastly, let us make ourselves available to be used for the kingdom of God. Kabay ang Ginoo magpakamaayos sa iya mga pulong, magapangamuyo kita. Ginoo may namon, salamat Ginoo sa mga recorded, yung mga events sa kabuhi ni Kristo Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Nga amon ini nabasahan, gin-preserve gid nimo ining pulong nimo Ginoo, ang Biblia. Agud may baluan namon ang mga nagkalatabo sa tion nga ikaw yari diri Ginoo, kaupod namon nagakabuhi bilang isa ka tawo. Lord, salamat nga nakita gid namon nga ang power ayara gid sa imo. Kag ginatugyan gid namon ining amon nga kabuhi sa 2025. We believe, O God, may mga plano ikaw sa amon kabuhi. And these trials, O God, nga amon na naagyan, may ara ginuhayan ng mga problema kami nga ginatubang. Lord, may mga purposes ikaw Ginoo sa amon. Tungod may mga plano ikaw nga mga maayong mga opportunity para sa amon nga pagpangabuhi. Lord, huligi kami Ginoo sa pagtulok sa imo instead of the problem. Thank you so much, O God, for your message. Ginatugyan kinamon ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you again for that wonderful message, Pastor Sumaga.
Now let us proceed to our tithes and offering. Now let us sing our doxology. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us pray. Ginoo, nagpasalamat di kami Ginoo sa imong pagpakamaayo sa amon Ginoo pagpangabuhi sa amon nga mga palangitan-an sa amon Ginoo trabaho sa amon Ginoo mga negosyo ikaw nag-bless Ginoo. Thank you Lord sa mga resources and blessings nga gin-provide nimo Ginoo sa amon. Sa gihapon ginabalik namon sa imo ang tanan nga pagpasalamat in honor of your name O God. Lord, tapos ikaw Ginoo nga alagaro namon. Kag Lord, ikaw man naghatag sa amon nga mga kinanglanon, especially ang good health, ang strength, to get wealth, O God, iniimo blessings, Ginoo. Gani kinabalik sa namon sa imo ang tanan. As we pray for blessings, return the blessings and favors sa mga tagipusoon nga naghatag, Ginoo, para sa imo likuton. Gamitan ini Ginoo, agod Ginoo nga palapnag ang maayong balita kay madamo pagit yung mga kala Ginoo ang maministera namon Ginoo nga malipay Ginoo ikaw tungod amo ini Ginoo imo nga purpose sa imo nga church agod madamo pagit yung mga kala Ginoo ang magkalaluwas kag luyag nimo Ginoo nga ang bugos nga kalibutan makabati sa imo maayong balita kay kun diili mo kami butang Ginoo even this church O God kabay Ginoo panghikot ikaw sa mga pinipusoon, yung pagpapamaayo, Ginoo, maka-reach, Ginoo, sa tag-sa mga talag. Bless sa mga kauturan, nga imo gingamit, Ginoo, sa pagsaktak sa imong hinikotokan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, we give you praise and honor. Amen. Amen. Magaling tod ka mga palihog. For our welcome and announcement, gina-greet ta sa sini kag sa subong, mga tanan nga mautoda kag mga members nga ari subong. Happy Sunday kag thank you gid kay nakaupod ka mo di sa aton sa pagsimba kag sa tanan nga galanta sa aton nga live kag sa aton nga worship service. Good morning, good afternoon, and good evening. For our schedule of activities, now we have the same schedule. Every Sunday we have our worship service every 8:30 a.m. and after that we have our choir practice, and every Thursday we have our
a prayer meeting every 6:30 p.m. kag pagkatapos na may art kita sa aton nga choir practice. For our further announcement, we have a small token, small gift para sa aton nga birthday celebrant. Okay, this January. Kay Ta Evelyn. So, pag-request si Ta Evelyn, mag-pindog sa tubangan para a small token is birthday at this January. So, picture taking na eh. Then, after that, request na lang si Pastor Sumugat para prayer na sa birthday celebrant. Pangamuyo kita, Ginoo, nagkapasalamat kami sa kabuhi ngayong mo gindugang another year naman sa kabuhi ni Manang Evelyn. Salamat kay Ginoo sa kadahil mong napag-bless sa iya. Lord, we pray for good health, healing sa mga ginabatsyag. We thank you so much, O God, sa imong pagpakamaayo sa kay Manang Evelyn. Imo giginhatag sa iya ang iyang pangamuyo, especially Ginoo sa iya pagpangabuhi, sa iyong mga kabataan, sa iyong mga kapuhan. Continue to bless her, use her, O God, nga mangin isa ka channel of blessings, galamiton Ginoo sa iyong kalagdan. Atagis ang maayong lawas, atagis sa Ginoo sa maayong Ginoo nga palanawon, even, O God, gamitan niya kabuhi, Ginoo nga mangin blessings, Ginoo sa iban. Kag Lord, nagka-pray kami, protect her, O God, at all times, sa adlaw pa sa gabi, ikaw gid magabantay, mag-shield sa iya, Ginoo, gikan Ginoo sa kaaway. Lord, ginatugyang ginamon ang tanan. We speak blessings na nagikan sa imo para kay Manang Evelyn SCP. In Jesus' name, Amen. Yes. Birthday. Happy birthday sa Evelyn. Kaya sa tanan ng mga celebrate na nato ng mga members, kag mga galantaw sa live, this January, ng mga birthday celebrants, advance and belated happy birthday. May further announcements pa ta? For this January, happy. Kung wala naman gil, let us all stand and let us greet each other and let us sing our welcome song. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome. Hallelujah. There's a welcome. A welcome. There's a Christian welcome here. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Morning, man. Good morning, Gid, and happy Sunday sa tanan tanan. Yan, may orange team. Orange skin. Okay, then you think. For our closing hymn, let's sing I Know Whom I Have Believed. Let's sing the first and the last stanza kag pangabinto mo sa pagtindog para sa tangang closing prayer and benediction. Ready? Sing. Wondrous grace to me, where they go. Nor why worthy was his son redeemed before his own. But I know my heart will believe, and I'm persuaded that he is able to keep
Vamos pagtindog to you. My Lord, may come at night or noonday fair. Lord, hear thy voice, leading, or meet him in the air. My Lord, I have believed that, and I can say that He is able to keep every child committed unto Him against that day. Magapangamuyo kita, Ginoo. We know, Ginoo, whom we have believed. Naibaluan namon, kung nakilalaan, sunod sa imo mga pulong. Wala labot, Ginoo, nga na-encounter namon si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus agda namon sa amon kagipusoon bilang amon Ginoo kag manluluwas. Lord, we believe that you can do the impossible sa amon mga kabuhi. Lord, wala Ginoo sa imposible sa imo, Ginoo. Ang tanan posible because you are that powerful, omnipotent God, omniscient, and all-powerful, all-knowing God. Imo ginakita, Ginoo, ang sitwasyon sa imo makanakan. Gani, Lord, nagatugyan kami. We commit everything, every member of this church. We commit, Ginoo, sa imo. Sabi naging Ginoo sa among mga kulturan, yung may mga ginabatyag sa kalawasan sa sining at tinion. Ginakumit namon, Ginoo, si Manang Evelyn. Salamat sa imo, Ginoo, nga pagbulig sa iya, Ginoo, ginbatyag. Sa managliligan, Ginoo, nga mga binulan, ikaw nag-ayo, Ginoo, sa iya ginabatyag si Manong Nilo Alibuga. Lord, salamat that you have heard our prayers. Nga siya, Ginoo, yari subong kaupod namon, ikaw, Ginoo, padayon, Ginoo, sa pagbulig sa Manong Nilo, and we pray for complete recovery sa kay Manong Nilo sa Siningatinion. Lord, nag-pray man kami, Ginoo, bisan pa sa kay Josie sa Siningatinion, Ginoo. Kataas ang iyang BP, we pray for healing. Touch her, O God, with your healing power. Nga magbalik ini sa normal ang iyang, Ginoo, nga BP. Lord, in the name of Jesus, we believe, O God, you can do it, O God, tungod ikaw, Diyos namon. Kag kami nag-aayo sa imo, Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo, na imo makanakan. We claim your promise, O God, that your mercy endures forever. Kag Lord, nag-pray man kami, Ginoo, bisan pa sa Silpao family sa Siningatinion. Nagpasalamat, Ginoo, kaupod sa kay Ma'am Lina Silpao, sa successful operations sa kay Bungbong, Ginoo, Rodel Silpao, nga na-aksidente, Ginoo, sa nagigad ng Sabado. But Lord, natapos kahapon ang iyang operation, and it was a successful operation. Kaga nagapangabay kami, Ginoo, nakabay ko kita mag-provide sa pinangilanon, ikaw nga mag-ayo, Ginoo, ka maghatag sa iya sang fast recovery. Kag Lord, ginatugyan man namon isa namong ka-classmate, si Engineer Ricardo Trabadillo, dira sa Provincial Hospital sa buong, Ginoo, na ICU, kabay ko Lord ang magtandog sa iya ginabatyag, kag makarecover siya, Ginoo. Give him, O God, another chance. Agad, Ginoo, nga makakita, Ginoo, nimo gahom sa iya nga panimalay. Nagatugyan naman kami, Ginoo, sa imo ka nag-aayo. Lord, nag-pray kami, kabay ko mag-bless sa imo mga tumulo, bless each and everyone nga nagkari, kabay ko Lord na mag-bless, Ginoo, sa amon pagpagabuhi with good health, protection, Ginoo, and provision. Even O God, sa amon sa imo makanakan nga nag-join online, kabay ko din maglambot sa pagpakamaayo. Even O God, sa Saladaga family, nag-pray kami for safety sa ilang pag-travel sa Siningatinion. Ginoo, ginatugyan ginamon ang tanan sa imo ginapasalamatan. Kabay sa gihapon, ang imo, Ginoo, nga pagpakamaayo mangin sa tagsa sa amon. May the love of God the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with each and every one of us, now and forever. Amen.
morning and God bless everyone. Happy Sunday!